Walang masamang magduda. Dumarating yan talaga. Lalong-lalo na kapag may mga bagay kang hindi maintindihan na. Niligtas ka na ng Diyos hindi lang sa krus, kundi sa buhay mo. Ang dami mo ng problemang nalampasan. Tandaan mo yan. Huwag mo aalisin yan sa iyong isipan, sapagkat yun ang pangahawakan mo. Mahal ako ng Diyos. Hindi po pwede kong isipin, hindi na ako mahal ng Diyos, kasi ang Diyos ay hindi nagbabago. Hindi ka naman talaga bumibitaw Kapit na kapit ka sa Kanya. Kaya lang ang bigat-bigat na ng dinadala mo sa buhay. Kaya parang bumibitaw ka na rin. Pero sa totoo lang, ayaw mong bumitaw sa Kanya. At yun ay naiintindihan niya. Yun ay inuunawa niya. Minsan may nabasa akong article sa FB at may picture na ganito. Picture ng isang taong natutulog sa harapan ng isang hotel. Yan ay si Arnold Schwarzenegger. Ang sabi sa article, nung pinasinayanan daw ang hotel na yan, governor ng California si Arnold at sikat pang artista. Ang sabi daw sa kanya, sabi sa article, ng isang hotel staff, Governor, anytime punta ka dito, libre ka lang, mamahinga ka. That was back then, before this picture. He stepped down bilang governor at lumaon, hindi na siya naging sikat bilang artista. Pumunta siya sa hotel na yan. Hindi na siya pinapasok unless magbayad siya. Wala nang libre. Hindi na siya governor Hindi na siya sikat na artista. Kaya ang ginawa daw ni Arnold, parang protesta, natulog siya sa harap ng hotel. Kinuna ng litrato at saka siya nag-caption ng ganito. How times have changed. When I was in an important position, they complimented me. When I lost that position, they forgot me. Diba? May mga ganun talaga. Yun ang naisip ko. Naisip ko nga isermon yan para patamaan yung mga John Michael dyan. Mga John Michael, nandyan lang pag may kailangan. Buti na lang hindi ko sinermon. Yan. Bakit? Nag-research ako, hindi naman pala totoo. Ang daming fake news ngayon. Kaya lesson, kapag hindi sigurado, magtanong, magsaliksik, huwag patola, huwag paniwalain, lalo na kapag uncertain. Sinabi ko ito sapagkat sa ating ebanghelyo, narinig natin ang pagdududa ni Tomas. Hindi po ito masyadong nega para kay Kristo. Nagalit ba si Kristo? Hindi. In-entertain pa nga niya yung pagdududa ni Tomas sa kanya. Ano ba naman ang masama? Gusto lang ni Tomas makasigurado. Iba yung pagdududa sa hindi pagsampalataya. Iba yung doubt sa unbelief. Sapagkat yung doubt, may pag-asa pang maniwala. Yung unbelief, sarado na. Kaya nga nang makita ni Tomas si Kristo, naniwala agad siya. Pero ang mga Pariseyong sarado kay Kristo, hindi naniwala kay Kristo hanggang sa huli, kahit napakarami na niyang ginawang mga milagro. So walang masamang magduda. Dumarating yan talaga. Lalong-lalo na kapag may mga bagay kang hindi maintindihan na. Besides, mukha ngang nakabuti pa yung pagdududa ni Tomas. Bakit? Tingnan po niyo yung picture na yan. Si Jesus, nandin Si Tomas, nandin Sinusuri ni Tomas yung butas sa tagliran ni Jesus. Nasaan yung mga disipulo? Yung iba, nasaan sila? Nasa malayo ba? Na para bang sinasabi, Tomas, ikaw na lang ang sumilip sa butas. Hindi na namin problema yan. Naniniwala na kami ng lubusan. Ganun ba? Hindi. Nasaan sila sa picture? Katabi ni Tomas. Tingnan niyo yung itsura nila. Habang sinisiyasat ni Tomas, yung mga wounds ni Jesus, nasaan yung mga disipulo? Katabi niya, anong ginagawa? Nakikiusyoso. Napakaganda ng depiction na yan. Kasi ang sinasabi dyan, ang mga ibang disipulo, tulad ni Tomas, duda pa rin. Alanganin pa rin. Baka nga yung nakita nila nung una,
multo. O kaya yung nakita nila nung una, ay, hallucination lang, imahinasyon lang kasi nalulungkot sila, natatakot sila. Pwedeng magkaganyan. Kaya nakatulong pa yung pagdududa ni Tomas. Kasi si Kristo, nakita nila ng malapitan. At si Kristo ipinakita sa kanila yung mga butas sa kanyang katawan. Naging mas sigurado sila na si Kristo'y muling nabuhay talaga. Alam po ba ninyo na bukod sa empty tomb, ang isa sa pinakamatibay na batayan na si Kristo'y muling nabuhay, bagamat walang aktwal na nakikita, ay ang pananampalataya ng mga alagad na pinanindigan nila kahit pa maging mitya ng buhay nila. For your information, almost all of them, hindi basta namatay ng natural death, pinatay. Bakit pinatay? Ayaw itakwil yung pananampalataya na si Kristo'y muling nabuhay. Kahit na sila'y patayin, kahit patayin niyo ako, patayin niyo na kami, paninindigan namin, si Kristo talaga ay Diyos. Si Kristo talaga ay muling nabuhay. Kapatid, ikaw ba, ibubuwis mo ang buhay mo para sa isang bagay na hindi ka sigurado? Come on! Kaya't yung sinabi ni Tomas kay Kristo, My Lord and my God, yan ay overall sentimento ng mga disipulo sapagkat at this point, talagang pare-pareho na silang 100% and more nakasigurado muli ngang nabuhay si Kristo. Diyos na si Kristo. Amen? Sana na-appreciate ninyo yung development ng pananampalataya ng mga disipulo, ha? Mula sa pagiging mahina hanggang sa pagiging matibay at matatag. Mula sa pagiging mabuhay na pananampalataya hanggang sa pagiging pananampalatayang handa na nilang ibigay para dito ang kanilang buhay. Credit kay Kristo, pinagtiyagaan niya ang pananampalataya ng kanyang mga disipulo. Kahit andap-andap na lang ito. Noong nakaraang linggo, ang isa sa mga ebanghelyo ay yung unang pagpapakita ni Kristo. Kanino? Kay Maria Magdalena. Kung saan, napagkamalan pa siyang hardinero. Alam po ninyo, nung pinagninilayan ko ito, nung una, natatawa pa ako Kasi naranasan ko yung napagkamalan din akong hardinero. Diyan sa labas, nagdidilig ako ng halaman, naka-face mask ako, naka-cap ako. Aba, may isang matandang nakavan. Wala namang masama sa pagiging hardinero. Pero sinutsutan kasi ako. Shhh! Ba't ba kayong mga medyo may edad na? Bato-bato sa langit, tamaan, huwag magagalit. Pag tumatawag kayo, ganyan na. Shhh! Hindi nakita ng lay minister, mangungumunyon pa pala si Lola. Shhh! Nalampasan ng kolekta, tatawagin yung nagko-kolekta. Shhh! 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 Pwede mo namang tawagin, brother, sister. Pwede mo naman akong tawagin kung hardinero, boy, amang, ato. Ako'y sinutsutan mo. Nang hindi ako agad nakapunte, mas sinutsutan pa ako at may huy! May huy pa. Nakaw! Patawarin ako. Kamunti ko ng sutsutan ng tubig yung matandang ito sa inis ko. Sorry ha. Pero hindi ko ginawa. Kasi nakita ko, parang ganun din naman ang reaksyon niya. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Nang mag-face reveal ako, surprise! Father! Pero side story lang yan. Ito talaga yung punto ko. Kung bakit ako natuwa sa Ebanghelyong napagkamalan si Kristong hardinero. Bakit? Seryoso. Kasi mula nung isang linggo hanggang sa araw na ito, kung nagsimba kayo, araw-araw, mapapansin po ninyo, si Kristo ay parang isang hardinero na araw-araw, walang patid, mayat maya, may pasensyang dinidilig ang nalantang pananampalataya ng kanyang mga disipulo. Napakatsaga. Yan ang kanyang banal na awa.
Dinidilig niya mula sa batis ng kanyang awa ang pananampalataya ng kanyang mga alagad na nanghinawa. Bakit ba hindi ba nalaawa yan? Sino ba ang sinaktan? Di ba't siya? Sino bang iniwan? Di ba't siya? Sino bang itinatwa? Di ba't siya? Sino bang nabuhay pero hindi pinaniwalaan? Hindi ba't siya rin? Siya itong may karapatang magalit. Siya itong may karapatang magparusa. Pero ang tiyaga, iniintindi ang paghina ng pananampalataya ng mga alagad niya. Hindi ba sinabi ng Panginoon, incidentally, Mateo 17:20, kung sinlaki lamang ng butil ng mustasa ang iyong pananampalataya, masasabi mo sa bundok na iyon, umalis ka dyan at ito'y susunod sa iyo. Sinasabi ng Panginoon, kahit mahina ang pananampalataya mo, kahit konti na lang yung pananampalataya mo, sa isang idlap, kayang-kayang baguhin ng Diyos ang buhay mo. Kaya ng Diyos na pagalingin ka, maging masaya ka, maging okay na ang iyong pamilya, ang negosyo mo, ang financial na problema mo. Yes! Dahil sa maliit na pananampalataya, hindi dahil sa superhuman ka, kundi dahil maawain at mapagmahal siya. Isipin ninyo, kung ang sandaigdigan nalikha ng Diyos mula sa kawalan, ano na lang sa Kanya yung gumawa siya ng milagros sa buhay mo, nang meron siya kasing pagsisimulan ang pananampalataya mo, kahit konti na lang ito. Si Lazaro nga, 4 na araw ng patay, kanyang muling nabuhay. Ikaw pa kaya? Kahit konti lang yung pananampalataya mo, sapagkat ikaw pa ay buhay. Basta wag kang bibigay. Yung kahit konting pananampalataya ngayon, wag mong i-give up yon, sapagkat may laban pa rin yon. Iniintindi yon, aalagaan yon, aalalayan yon, kaaawaan yon ng ating Panginoon. Kaya yung pananampalatayang yan, na akala mo'y nanghihina na at nawawala dahil sa tindi ng mga problema sa buhay mo, panghawakan mo, huwag mong hahayaang tuluyang mawala, sapagkat habang may pananampalataya, may pag-asa pa, mabubuhay ka pa. Spiritually, tutulungan ka niya, maibabalik pa niya ang iyong gana, may mangyayari pa sa iyong buhay at sa iyong pamilya na maganda, basta kumapit ka. I'm sorry for this analogy, ha? Ito lang naman yung alam kong sugal dati. Lucky 9. Di ba sa Lucky 9, kapag pinintihan mo yung baraha mo, 9 as being the highest, pag nakita mo 1, atay, 1. Nakatatakot ng ilaban niyan. 1 Pero huwag kang mag-alala. Kasi hindi naman pinakamababa yung 1. May buta, may 0 pa. Bakit ko sinabi ito sa inyo? Kasi kahit pag-uwi niyo, basahin niyo at pagnilayan ninyo yung sinasabi sa sulat sa mga Hebreo 2:14, letter to the Hebrews 2:14. Ang sasabihin doon ay ganito, dahil sa ginawa ni Jesus, winasak niyang tuluyan ang kapangyarihan ng kasalanan, ang kapangyarihan ng demonyo, as in wasak na wasak. Kasi sa ibang English version ay sasabihin ng ganito, Jesus brought to naught, not N-O-U-G-H-T. Ibig sabihin ng Jesus brought to naught, to nothing. Jesus brought to 0 ang kapangyarihan ng diablo. Kaya kahit 1% ang pananampalataya mo, may laban pa rin yan. Kasi buta, 0 ang diablo. Sabihin mo sa akin, Father, parang hindi ako makapaniwala. Ramdam na ramdam ko ang kapangyarihan ng diablo. Nalulungkot ako, nahihirapan ako, natutukso ako. Akala mo lang yon, kasi masyado mo siyang inaalagaan sa isip mo. Kung kahit nga walang multo, iniisip mong may multo, nagkakamulto, makakakita ka ng multo, magkakatang isip ka, maghahalucinate ka, magkakaroon ka ng pangitain, ganon. So, guard your thoughts. Kung ano yung kinagisnan mo, ano ba yung kinagisnan mo? Mahal ka ng Diyos.
Makapangyarihan ng Diyos. Huwag mong aalisin yon. Kaya nga ang sabi, wear the helmet of salvation. Niligtas ka na ng Diyos hindi lang sa krus, kundi sa buhay mo. Ang dami mo ng problemang nalampasan. Tandaan mo yan. Huwag mo aalisin yan sa iyong isipan, sapagkat yun ang pangahawakan mo. Mahal ako ng Diyos. Hindi po pwede kong isipin, hindi na ako mahal ng Diyos kasi ang Diyos ay hindi nagbabago. Di ba't pagsugal, kapag ang kalaban mo ay buta, zero, mahahalata mo ba? Hindi siya papahalata. Ganyan lang yan. Bakit? Binabluff ka niya. Ganon ang Diablo. Binabluff ka lang niya na parang hindi mo kaya. Binabluff ka lang niya na wala na daw mangyayaring maganda. Binabluff ka niya. Tinatakot ka niya. Pinagpapaalala ka niya. Bakit alam niya na kapag kumasa ka, kahit yung 1% pananampalataya, sa tulong niya, ang demonyo mapapataob mo siya. Kasi kahit 1% pananampalataya, aalagaan niya, aalalayan niya, kakaawaan niya. Ganon ang banal awa niya. Kasi iniintindi niya ang bawat isa. Inasmuch as, saan ba galing yung 1% pananampalataya na yan na nanghihina na? Saan? Di sa 100% pananampalataya na bawasan lang dahil sa dami mong naging problema. Si Tomas, hindi naman talaga siya dati nagdududa. Bakit siya nagduda? Ang tindi nung nangyari. Si Jesus yung inaasahan nila, pinatay ng walang laban. Hindi pa nabubuhay. Yun ang alam niya Masisisi mo ba siya? Ganon ka rin naman. Yung 1% pananampalataya na nanghina na kung meron ka niyan ngayon o kung darating yan sa buhay mo, nanggaling yan sa 100%, kaya kakaawaan ng Diyos yan Hindi ka naman tulad ng Pariseyong from the beginning, hindi na naniniwala sa Kanya. Naniniwala ka, it's just that patong-patong yung problema. Hindi ka naman talaga bumibitaw Kapit na kapit ka sa Kanya. Kaya lang ang bigat-bigat na ng dinadala mo sa buhay. Kaya parang bumibitaw ka na rin. Pero sa totoo lang, ayaw mong bumitaw sa Kanya. At yun ay naiintindihan niya. Yun ay inuunawa niya. Kaya yun ay kaaawaan niya. Basta, kahit yung isa na lang na pagkakakapit, huwag mo ibibigay sa demonyo yun. Kapit lang. Sabihin ng iba, Father, wala na akong pananampalataya. Ba't kinakausap mo ko? Ba't nagdarasal ka? Ba't nagsisimba ka? Meron pa. Kung nakabitaw ka man, hindi ka niya binibitawan. Nakabitaw ka, nakakapit siya. Ganun. So wag kang mawawala ng pag-asa. To end this, tingnan po ninyo ang picture ng Divine Mercy. Di ba? Yung isang kamay nakaturo sa kanyang puso, yung isa niyang kamay, nakaganyan, na parang nagbe-bless. Anong ibig sabihin yan? Para sa akin, simple lang. Sinasabi niya, kinaawaan kita, kinahabagan kita. Ang ibig sabihin ng awa at habag sa punto de vista ng Diyos, nararamdaman ko'y nararamdaman mo. Ako rin minsan sinabi ko sa Ama, Ama, bakit mo ko pinabayaan? Yan din ang nararamdaman mo, di ba? Naiintindihan ko yan. Basta huwag kang mawawala ng pag-asa. Tulad ko, pagkatapos mong sabihin, Ama, ba't mo naman ako pinababayaan? Sabihin mo rin sa Kanya, pero Ama, sa mga kamay mo, binibigay ko ang Espiritu ko. Ikaw na ang bahala. At kapag ganun ang ginawa mo, sabi niya sa kabilang kamay niya, muli kitang bubuhay sa huling araw. Literally, or figuratively, ibabalik ko ang sigla ng iyong buhay. Pagpapalain kita. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na misa.